dapat i-file sa tao na ito, pero hindi ko pa sasabihin muna sa kung kailangan na si Jerry Salapudin na magdala ng kung anong request namin, kung anong file case saka laban sa mga tao dito sa Basilan. So kailangan dapat muna maalis ang dalawang nito bago tayo hantong sa kapayapaan ng pag-release ng mga hostage nito. Ganon na lang siguro. Maraming salamat po. Isa muna sir yung Allahu Akbar. Kailangan. Sir, sama ka na. Sige, pagka pwede ka nang gano'n. Yeah, sabay ka. Ito yung camera. Lan. Takbir! 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 Sige. Yung pwedeng sumali doon sa negotiation, sino-sino yung mga hinihingi ninyo? Isa doon sa pwedeng sumali sa negotiation na ito, si Jerry Salapudin at saka yung representative ng Go Signal ng Batikan. Baka may misinterpret tayo, baka sabihin man lang ngayon galing Batikan pang layo noon. So kailangan natin dyan, yung Go Signal nila na mag-Go Signal dito sa Claret ng administrator na ito, sina either Father Martin. Yan lang po. Yung binanggit nyo kanina na ulama. Siya nga pala, nakalimutan ko. Dapat siya nga pala para nandito yung mga ulama council, yung mga taga Sambuanga at saka Basilan, para naman na malaman nila, sila mag-test na mag-witness kung ito ba'y ginagawa namin tama. Sila ang babasa ng Quran. Hindi kami, baka sabihin nila gawa-gawa lang namin. Alam nila kung ito bang ginagawa namin tama o hindi. So, yung organization po ng ulama sa Sambuanga, marami pong mga miyembro. Meron ba kayong pangalan na gustong sige. Sa mga miyembro kung sino yung gusto niyo sabi? Pwede rin dyan, sina Ustad Abdul Baki at saka sina yung mga mufti dyan at sana si Ustad Jakaria Omar at sana si Ustad Wakil. Dito naman sa Basilan, yung mga ulama council nito, sina Ustad Abdul Hanza, sina Ustad Balahim, kailangan umakyat sila kung gusto nila makatulong, ma-release ang mga hostage nito. Na ganun lang siguro. Saan sila dapat makipag-coordinate para makaakyat sila dito? Siguro nandito nang ang kaibigan natin si Alan Kahukom ng Red Cross. Pwede sila makipag-coordinate kay Alan Kahukom at saka kay Jerry Salapudin. Okay, last and final question. Ano pong assurance doon sa mga kamag-anak ng mga hinahawakan ninyo ngayon na at least ma-feel comfortable din sila galing sa iyo? Well, tulad ng sinabi ko kaninang umaga lang, siguro mga 4 na beses in interview nakakausap yung kamag-anak nila. Gaya ng sabi ng kamag-anak nila na nasa mabuting kalagayan sila, walang pag-alanan yung mga parents nila. Okay. Okay. Sheikh Abdul Rajab, hindi siya nakipag-negotiate. What more ngayon? Lalo ngayon. Kung iniisip ng Philippine government, kasi nakikita sa TV, masyado kami in-small ng spokesman ng Southern Command. Pero paalala lang po na dapat yung tandaan, itong grupo na ito, siguro kahit ganitong kaliit, nakakapuin din kami. At saka walang grupong sa Pilipinas naka-invade ng isang municipality in 30 minutes. Siguro hindi makakalimot ng buong mundo itong ipil na pangyayari. At saka yung mga tulad ng mga kagulang ginawa namin sa Zamboanga City dati, yung mga pinasabog namin yung mga buildings dyan at saka yung airport, siguro alam ng lahat ito. Kaya lang, pinipilit na ng mga tao, yung mga officials na nawala na kami para sabihin na wala talaga kami. Sa totoo, ito lang ang security ng chairman. Actually, yung mga nasa okupado ng mga forces yan. Nakapaligid ang mga forces namin. Iba pa yung mga nag-reinforce ngayon sa ulod. Alam namin, in-expect namin, pag-release ng mga hostages nito, of course, labanan na. Pero sa handa kami. Are you ready? Of course, we are ready. Ngayon, ang inihiling namin, pagkatapos ng ito, hiningi namin, ni-request namin, should the governor and Pangambayan to lead the operation. Dapat sila ang mag-lead. Tingnan natin kung gaano katapang sila. So, ganun na lang sila. Sinasabi mo, no negotiation, ibig sabihin Islamic State pa rin yung bottom line. Of course, yes. Kasi sa Islam kasi, meron na tendency kung kailan ka pwede mag-negotiate. Sa Quran nakasasabi, pwede ka makipag-negotiate, pero hindi sa lahat ng meron certain condition. Firstly, maalis mo na yung kalaban. Kasi sa Islam, once
pinasok ka ng kalaban mo, an inch of your land, hindi mo pwedeng i-bargain. Tulad ni Miswari, sige, 13 province sa amin, o 4 province. Sa amin, an inch of the land of the Bangsamoro, hindi mo pwedeng ipag-bargain yan. Kailangan lalabas muna sila bago kayo makipag-meet. Una. Pangalawa, at saka hindi pwede yung sabihin, kailangan may control territory ka. Tulad ng Prophet Muhammad, may control territory yung Madina. So sa ngayon, hindi kami pwede. Kasi pag naging obligatory, fardu ain, tawag sa Arabic na yung jihad, walang negotiation. Kasi itong labanan na ito, dapat tandaan naman ang gobyerno ng Pilipinas, matagal na ito. Panahon pa ng Kastila hanggang ngayon. Kasi iniisip nila, makukuha kami sa labanan. Panahon ng Kastila, hanggang ngayon nakipaglaban kami. So hindi lang, ang isa lang hindi matanggap namin, no? Lalo na itong konstitusyon na ito. Kasi nakakahiya. Kung tanda ng alam ng buong mundo, walang dayuhan lumusob sa bansa na ito na hindi sumuko itong Pilipinas nito. From Spanish to American to Japanese, sumuko ang mata nyo. Kami, alam ng buong mundo, lumalaban pa rin. Nandito pa rin kami. Ngayon, ay alangan naman tatanggap kami na yung mga batas na galing sa mga renegade nito. Pagkatapos, pabago-bago, pag sinong presidente, ganitong batas, kaya lang pag gambling lord ka, sige, ratify mo yung ano na, yung mga waiting na yan. Sa amin, hindi kami pwedeng hindi kami pwedeng kumilan maliban sa batas ng Quran. Yan. May mga tanong like yun. May threat daw ba ang grupo sa mga foreign nationals na nandito? Halimbawa, bibisita sa Basilan, sa Buanga. Of course, yes. Anong threat na sa kanila? May danger ba sa buhay nila? Of course, are they part of your plan? Lahat po yan. Dahil hindi lang, kung may chance lang kami, talagang, kung maging yon ang problema ng gobyerno ng Pilipinas, gagawin na po yon. Ibig sabihin, you're going to abduct din mga foreign Of course, nationals? pero kasi mga tao na ito, pumasok dito sa bayan namin, o kaya sa bansa namin, na humingi ng pahintulot, o kaya nagbayad ng taxes sa kanila, na siya ang kumuha ng lupain namin, samantala sa amin hindi sila wala silang pahintulot. So of course, pwede namin kunin anytime. Takbir! One last. Bakit daw yung mga bata at yung pare, yun ang naging target? Why then? Siguro, Ano na yung reason behind? gaya ng sabi ko, Alin, paulit-ulit yung tanong ng mga itong, bakit ang mga bata nito? Pero wag kayong mainit. Baka pag nandito na sina Father Martin, talagang i-justify kung bakit yun ang mga bata na ito, mga pari, ng mga maestro na ito. Baka bukas malalaman natin yan pag nandito sila. Salamat. Thank you. Okay. Wala na? Meron na akong requirement sa video. Yung parang support protocol. Diyan, hindi kasi ngayon. Yan. Okay na. Oo, ang instruction natin.
Salamat ko. Pasik maglulungay. Sini. Nasaan mga taon na? Jihad. Okay, takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Dito. Allahu Akbar! Walang makita niyan. Isa pa. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Patay na kapamayan! Allahu Akbar! Patay si Kawalan! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Abu Lahab! Takbir! Ulap, matay kau. Doktora, kayo yung nakarating doon sa area ng mga bata. Kumusta po yung kalagayan ng mga bata? Mukhang matatagal lang kami rito. 15 days eh. Kaming sanda. Timbang. Ay, mapasura tuhod. Half lang. Kuan-kuan na. Kalahati lang. Patas mo dito. Ayat. Mulog ka. Tapos Site na yan. South Bengala. Bisan yan. Yan kuan mo. Tapos mag-site na. Ay, urong ka lang. Bigatan na, tama na. Sabi niya gusto niya makita si Robin Padilla. Discover siya. Di Big Boy. Ngayon din na si Big Boy Bato. Yan ang kami na sa eko nila. Asa lang siya na kanal undo kay pasada din mo. Kaya lang siya bro. Sige si Joel. Kambiyahan sila. Hindi ako kumigo. Nag-tie up nung election yun eh. Pag sa news ninyo, nakakarga na yung RMN News, di ba? Hindi ko pa napapansin. Napapansin mo si Kwan, si Anigor, Gani Gani Oro? Oo. RMN News, mula sa RMN News. Oo. Charlie, nagpo-programa din sa amin. Sa inyo. Mic test.
Magandang hapon Pilipinas. So nandito kami ngayon sa sa Camp Abdul Razak. So itong grupo ng Al-Harakatul Islamiyah, ang tinatawag na in English sa Islamic Movement. So ngayon may kukunting sasabihin ako, although wala pa dito yung mga representative ng Vatican at saka yung mga taga si Congressman Jerry Salapuddin. So may konting mensahe kami para sa mga brothers namin sa sa MILF doon sa labanan nila sa Lanao, sa Kauswagan. Ang masasabi ko lamang po, sana Brother Hasim, salamat, assalamualaikum, na magkaroon ka ng leksyon dahil ilang beses na nag-negotiate ka sa gobyernong Pilipinas na laging nagbabayot ang Pilipinas. Alam natin sa Quran na hindi pwede matrap ang isang Muslim. At the same trap, tama na siguro yung ilang beses ka nakipag-negotiate. Sige, umpisahan nyo lang dyan. Uumpisa rin kami dito. Although walang connection itong yung natin, dahil ang namin, isa lang kalaban natin. So sana ang system, tulad ng system na walang negosasyon, dahil alam natin, may experience na tayo kay Nurullah Dimiswari. Kahit sumuko na siya, andun pa rin niloloko ng gobyernong Pilipinas. So, ang masasabi ko lamang, na sana, na wag itigil nyo na ang dahil may katanungan, ang sabi, ito ba daw paggawa ng pagkidnap sa mga hostages, ito ba para mahinto ang labanan sa sa Kauswagan? Actually, kung meron lang kayong magagawa na para wag na maitigil yung labanan na yun ang gagawin namin. Dahil pag ang labanan natin, lalaban kami, hinto kayo dyan, talagang hindi mahirap, hindi mahirapan ng gobyerno. So, ang maipapayo ko lang, although alam ko mas nakakahigit ang alam mo sa akin tungkol sa Islam, you're an Islamic scholar, alam natin na, as the Quran said, lan tarda anta Yahudu wan Nasar hatta tabi milatahum. Ang sabi pa ng Quran, never the Jew and the Christian na mag-satisfied sa atin unless papasok tayo sa religion nila. So, ang masasabi ko lang, uulitin ko, Brother Hasim, salamat. Sana, at least, naipakita mo na sa tao na takot kang na i-condemn ng buong mundo na ikaw ay terrorist. Natatakot kang i-condemn ng United Nations, ng Security Council, na ikaw natawagin kang terrorist. Pero para sa amin, dahil kami ngayon, branded kami sa United Nations, one of the most dangerous terrorists in the country. Pero ang masasabi lang na hindi bale na maging terrorist kami sa gobyerno, sa United Nations, wag lang maging terorista sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, dito naman sa mga brothers natin, MNLF, yung naligaw ng landas, siguro, Brother Nurul Lazim, matatanda mo ako, dati magkasama tayo sa Libya. Siguro hindi mo na nakalilimutan, minsan na ibinenta mo ako ng labanan sa Chad, ginawa mo ako mercenary, 400 kami. So sawa ng Diyos, na-distract ang plano na yon dahil alam ko, binibenta mo, pinipirahan mo kami. Siguro nalalaman ng buong mundo, during ng labanan ng Chad at saka Libya, bumibili ang Libya ng terrorist, yung tinatawag yung terrorist, nagbenta ng 400. Siguro dapat matuto ka dahil ang laking kasalang ginawa mo sa Pilipinas na ito, especially sa mga Muslim, inanyayan mong lahat ng tao lumaban sa gobyerno. Pagkatapos at the last moment, nandiyan ka na sa gobyerno. Pinagbintangan mo ko dati, tauhan ako ng gobyerno. Ngayon, ang tanong, sino ang tauhan ng gobyerno? Siguro ikaw. Pero ang papayo ko lang sa'yo, habang mahininga ka pa, matanda ka na amuratuanin kapakuan ko kayo mo, excuse, magsasalita muna ako sa para talagang maintindihan ng mga brothers natin Muslim. Babaong panapas mo biyan, pagtawat na kaw, amuratuan ni makuan. Tawat niya, insin man, di mo ramaralo, inisumod liyang lahat. Pati indo sabayin bang mutumtumon, inakabo na tayo manghod mo i-cars, nasahid sabaw sinamin panaabiti mo, pilayin na balo, pilayin kalawan na nasahid katan, pagubos, inhinapusan niya yan ko naghinang kasatro, sambil mamuno ko patay manghod mo kwan, patay manghod mo ini Muslim, nasarang na amura kuman, babaong panapas na kapindil kay Muslim Allah Ta'ala, pagtawat kaw, iban si mga integrate na buko namin mga integrate nagkuan pa pulis pa mga military natumtuman hinang ni bang apabila kamo nag-operate marikamo inhukuman niyo bang kaumyatay multa din hukuman tuntuman niyo mga tuan di kabayad berin niyo niyo at malaing kan mangsaw pa may ni atin ni abialawong na kamo na alhamdulillah kami ni sadyara baka kasi kami iniisip nang kasi para sa amin tulad na alimba itong mga brothers natin MI,
laging iniisip na takot silang magkaroon ng martial law. Para sa amin, gusto na magkaroon talaga ng martial law dahil sa amin, matagal ng martial law sa amin. Para magsama-sama na tayo, kung ako nga, kaya mga may papayo ko sa mga brothers natin MI, siguro sapat na yon dahil ang daming scholar sa inyo, kaya wag kayong magtaka kung bakit malayo ang tulong ng Allah sa atin. Dahil parang kumbaga sa dance, parang chat-chat atras abanti, pagkipag-negotiate, pagkat sa atras naman. Siguro tamang mali na yon. Hindi na natin dapat ulitin. So, inshallah, although hindi tayo wala tayong kaugnayan sa grupo na to, ngunit ang kalaban namin at sa kalaban ay isa lamang, ang kalaban ng Allah. So, ulitin ko, hinggil sa mga tanong ng buong bayan, ng buong Pilipinas, kung bakit ginawa namin ang mga pag-hostage sa mga teachers nito at sa mga bata. Siguro baka bukas pag nandito na yung representative ng ng Vatican at saka sina Jerry Salapudin, masasabi namin. Ngayon, may maliit na mayroon kami isang kahilingan. Masasabi natin isang demand ito. Dapat maalis muna si Director Pangambayan. Dahil pag nandito ang tao na yan, hindi yan magbibigay ng dulot ng kabutihan sa na ito. Lalong lalala lamang ang kaguluhan dito sa Basilan. Hinggil naman dito kay Wahab Akbar, siguro ang daming criminal charge na